Isang 18 anyos na sekretarya, na buntis ng 60 anyos na bilyonaryo. Makalipas ang 70 araw, isang nakakakilabot na katotohanan ang kanyang natuklasan. Kung nakikinig ka ngayon sa kwentong ito, ihanda mo ang iyong sarili sa isang paglalakbay na hindi lahat ay may lakas ng loob na tapusin. Dahil may mga katotohanang mas gugustuhin mo na lang na sana'y hindi mo na nalaman. Ang kwentong ito ay hindi nangyari sa kung saang malayong lugar. Nag-ugat ito sa puso mismo ng Maynila, sa loob ng isang marangyang mansyon, kung saan tila hindi namamatay ang mga ilaw. Ang bida natin ay si Nya, isang dalagang kararating lang sa edad na 18, na ang kaluluwa ay tila isang blangkong papel, hindi pa natitikman ang tamis ng pag-ibig, at wala pang muwang sa komplikadong mundo ng mga nakatatanda. At sa loob lamang ng 3 buwan mula nang tumuntong siya sa mundo ng mayayaman, kung saan lahat ay kumikinang, mabango, at mapagpanggap, si Nya ay nagdalang tao. Ang dinadala niya ay anak ni Horacio Magsaysay, isang 60 anyos na lalaking sukdulan ang kapangyarihan, malamig, at nakakatakot ang pag-iisa. Siya ang taong kinatatakutan ng buong syudad, ngunit walang sinumang nangangahas lumapit. Isang biyudong bilyonaryo na sa loob ng mahigit 2 dekada ay hindi nagkaroon ng anumang pampublikong relasyon. Ngunit ang lalaking ito, na may buhok na kulay abo, malalim na mga mata, at mahiwagang ngiti, ang siyang umantig sa murang puso ng dalaga, at kinuha ang lahat ng kanyang kabataan, kalayaan, at pati na rin ang munting buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Nang lumitaw si Nya sa tabi niya, nagimbal ang buong Maynila. May mga sumusumpa sa kanya, tinatawag siyang gold digger. Mayroon namang nagsasabing isa siyang hangal dahil umibig sa isang lalaking kaedad na ng kanyang lolo. Ngunit si Nya lang ang nakakaalam na may mga gabing hindi siya mapakali, hindi dahil sa masasakit na salita, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lalaki, isang tingin na malumanay, tahimik, ngunit singlalim ng isang banging walang katapusan. Akala ng lahat, isa itong ipinagbabawal na pag-ibig, mali dahil sa agwat ng edad, at marahil ay baluktot. Ngunit hindi, ang katotohanan ay mas malupit at mas nakakakilabot pa ng libu-libong beses. Dahil sa ika-negatibo 70 araw ng kanilang mapait na relasyon, isang nakagugulat na sikreto ang natuklasan ni Nya. Isang sikretong nagpasuka sa kanya sa kalaliman ng gabi, hindi dahil sa paglilihi, kundi dahil sa pakiramdam na ang kanyang puso ay dinudurog hanggang sa hindi siya makahinga. Ang kwentong ito na iyong naririnig sa channel na Inenzi Nane Ili Ene ay hindi katang-isip para mangakit ng manonood. Ito ay isang piraso ng totoong buhay, isang sugat na kahit tinahi na ay kumikirot pa rin sa tuwing bumabalik ang mga alaala. At si Nya, ang dalagang kinailangang dumaan sa impyerno ng nakayapak, ang magkukwento ng lahat ngayon. Nang umagang iyon, bumuhos ang malamig na ambon sa Maynila. Nakatayo si Nya sa ilalim ng masikip na silong ng isang marangyang gusali, mahigpit na hawak ang basang-basa ng folder. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin, ang manipis niyang sapatos ay basang-basa na ng ulan, at ang kanyang mukha ay mukhang mas bata pa sa kanyang edad na 18. Ngunit, ang kanyang mga mata ay hindi nanginginig. Sa likod ng kanyang marupok na anyo ay isang determinasyong sintigas ng bato, kailangan niyang matanggap sa trabaho anuman ang mangyari. Magsaysay Corporation, isang pangalan na kapag binanggit ay tinitingala ng lahat ng may paghanga. Ang kanilang punong tanggapan ay nasa sentro ng lungsod, isang lugar kung saan tanging mga taong may kaya sa buhay ang nakakapasok. Ngunit walang-wala si Nya, maliban sa isang diplomang may markang quite good, isang malinaw na boses, at isang bagay na mas mahalaga sa lahat. Iyon ay ang dangal ng isang dalagang pinalaki mula sa maliit na karinderya ng kanyang tiyahin. Huminga siya ng malalim at buong tapang na pumasok sa umiikot na salaming pinto. Sa loob ay isang mundong iba, malamig, makintab, at banyaga. Sinuri siya ng receptionist mula ulo hanggang paa, na may halong pagdududa at pagod sa mga mata. Hindi na tinagsi niya, iniabot niya ang folder at mumiti ng profesional. Nandito po ako para sa interview para sa posisyon ng Executive Secretary. 9:00 ang schedule mo. Umupo ka sa silyang iyon at maghintay, may tatawag sa'yo. Umupo si Nya, malakas ang kabob ng kanyang dibdib ngunit pinilit niyang manatiling tuwid. Alam niyang sa lugar na ito, hindi lang resume ang tinitingnan, inoobserbahan din nila kung paano ka umupo, kung paano ka ngumiti, at maging ang iyong paglakad. Bawat maliit na kilos ay sinusuri. Ilang minuto ang lumipas, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dark blue suit ang lumabas. Tumingin siya sa paligid at tinawag, Nya Cruz. Tumayo siya, magalang, ako po. Sumunod ka sa akin.
Dinaanan nila ang mahahabang pasilyo, mga elevator na salamin, at mga meeting room na kasintahimik ng isang library. Sa huli, binuksan niya ang isang makapal na pinto na gawa sa kahoy. Sa loob ay isang napakalawak na opisina. Sa pader sa likod ng mesa ay may nakasabit na isang malaking larawan ng isang lalaking may puting buhok, malalalim na mata, at matataas na cheekbones. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng otoridad at hiwaga. At pagkatapos, ang lalaki sa larawan ay lumabas mula sa isang maliit na pahingahan sa loob. Si Horacio Magsaysay. Dahan-dahan siyang naglakad, nakaputing polo, abong kurbata, bawat hibla ng kanyang puting buhok ay maayos na nakasuklay. Dumaan ang kanyang tingin sa dalaga, eksaktong 3 segundo bago ito huminto. Sa loob ng 3 segundong iyon, naramdaman niya na para siyang tinitingnan hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ilang taon ka na? Sir, 18 po. Ganyan ka kabata pero nag-a-apply ka bilang executive secretary. Gusto ko pong matuto at naniniwala akong kaya ko itong gawin. Hindi na nagsalita pa si Horacio. Bumalik siya sa kanyang upuan, binuksan ang laptop. Noong akala niya ay tapos na ang interview, bigla itong nagtanong, marunong ka bang mag-type gamit ang 10 daliri? Opo. Ay type mo ulit itong dokumento para sa akin. Sa loob ng 3 minuto, itinuro niya ang isang pangalawang computer. Tiningnan din niya ang 3 pahinang dokumento. Umupo siya, at ang kanyang mga daliri ay dumausdos sa keyboard ng walang pag-aalinlangan, walang kahit isang pagkakamali. Bawat pagpindot sa keyboard ay isang pagpapatunay na hindi siya naparoon para magmakaawa, kundi para patunayan ang kanyang sarili. Lumipas ang 3 minuto, lumapit si Magsaysay, tiningnan ang screen. Walang mali, malinis ang format. Tumalikod siya, umupo sa kanyang upuan at kinuha ang telepono. Manager, kanselahin mo na ang listahan ng mga aplikante. Halos manigasin niya sa kinatatayuan. Ang bilyonaryo ay hindi na nagtanong pa, hindi tiningnan ang hindi inintindi ang karanasan. 3 minuto, isang tingin at isang desisyon lang ang kailangan. Ang unang malaking pinto sa kanyang buhay ay bumukas. Ngunit hindi niya alam, sa likod ng pintong iyon ay hindi liwanag, kundi ang pinakamadilim na bangin na malapit na niyang kahulugan. Simula noon, siya ang naging pinakabatang sekretarya sa kasaysayan ng Magsaysay Corporation. Marami ang nangutya, may nainggit at mayroon ding nagduda. Isang dalagang wala pang 20 taon, walang karanasan sa trabaho, ay direktang magsisilbi sa pinakamataas na executive office sobrang kakatwa. Ngunit binaliwala ito niya. Nagtrabaho siya ng masipag na parang makina, maingat sa bawat salita, bawat tasa ng kape, bawat schedule ng meeting. Hindi siya nagsasalita ng higit sa kinakailangan, hindi naghahanap ng paraan para makipag-usap at hindi gumagawa ng eksena. Para sa kanya, ang pagpapanatili sa trabahong ito ay ang pagpapanatili ng kanyang daan patungo sa kinabukasan. Si Horacio Magsaysay, ang kanyang direktang boss, ay isa ring taong matipid magsalita. Sa mata ng lahat, siya ay simbolo ng kapangyarihan, ang taong muling bumangon sa korporasyon matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang asawa 15 taon na ang nakalipas. Hindi siya umingiti, hindi pala kaibigan, at hindi nagpapakita ng kahinaan. Ang dati niyang sekretarya ay umalis pagkatapos lamang ng 3 buwan dahil hindi kinaya ang pressure. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan kapag nasa likod niya, kumukuha ng notes o naghahanda ng mga dokumento. Mayroong isang bagay sa kanya na hindi nakakatakot para kay niya. Hindi dahil mabait siya, kundi dahil sobrang tahimik niya. Ang katahimikan ng isang taong may napakaraming sikretong itinatago. Isang gabing ginabi na, nanatili pa rin siya sa opisina para tapusin ang isang agarang financial report. Sa labas, tumitilawk ang ulan sa salamin ng bintana. Halos lahat ng ilaw sa 31 na floor ay patay na. Binuksan niya ang pinto ng opisina para iabot ang dokumento kay Magsaysay. At sa sandaling iyon, ang tingin niya sa dalaga ay kasing tahimik ng isang lawa, ngunit kasing lalim ng isang bangin. Hindi iyon tingin ng isang boss sa empleyado o ng isang ama sa anak, kundi tingin ng isang lalaki sa isang babae. Natigilan siya ng isang segundo. Agad niyang ibinaba ang kanyang tingin, yumuko, at inilapag ang folder sa mesa. Sir, ito na po ang report na hinihingi niyo. Mauuna na po ako. Tumalikod siya, bahagyang nanginginig ang kamay na may hawak na bag, ngunit bago pa siya makarating sa pinto, narinig niya ang malalim niyang boses, mag-isa ka lang bang nakatira?
Huminto siya at lumingon, hindi po, kasama ko po ang tiyahin ko. Pero nagtitinda po siya ng pagkain, kaya madalas nasa palengke na siya ng 3:00 ng madaling araw. Tumango siya at nanahimik. Pagkaraan ng mahabang sandali, noong akala niya ay wala na siyang sasabihin, nagsalita siyang muli, halos pabulong, isang taong may mga matang katulad ng sa iyo ang nagpuyat sa akin ng maraming taon. Tumingala siya, naguguluhan, ngunit nakayuko na ito sa screen, hudyat na maaari na siyang umalis. Nang gabing iyon, umuwi siya sa kanyang tinutuluyang kwarto na malakas ang kabob ng dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit ang tingin na iyon, ang mga salitang iyon, ay bumaon sa kanyang isipan na parang mansang hindi na matanggal. At simula rin ng araw na iyon, mas madalas na siyang tinitingnan ni Emma magsaysay. Hindi isang halatang tingin, kundi mabilis na sulyap sa mga meeting. Isang pag-angat ng ulo kapag papasok siya sa kwarto, isang walang kabuluhang tanong tungkol sa panahon na para lang sa kanya. Walang sinuman sa opisina ang nangahas magsismis, ngunit lahat ay nakakaramdam na mayroong isang bagay na tahimik na umuusbong sa pagitan ng dalawang taong tila walang anumang pagkakatulad. At siya, ang dalagang unang beses umibig, ay nagsimulang maramdaman ang isang emosyong matamis ngunit nakakatakot, isang pag-ibig na lumalampas sa lahat ng hangganan ng tama at mali. Nang umagang iyon, pagpasok niya sa opisina ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Sinubukan niyang itago ito, nag-type pa rin na parang walang nangyari. Ngunit pagkatapos ng 10 minutong pagbabasa ng report para sa meeting, nagsimulang manlabo ang kanyang paningin at umuugong ang kanyang mga tainga. Hindi niya naaalala kung paano siya bumagsak, naramdaman na lang niya ang malamig na sahig, ang mga nagsisigawang boses, at isang malalim ngunit nagmamadaling boses sa kanyang tabi. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Pagmulat niya, nasa isang puting silid siya ng ospital, umiikot pa rin ang kanyang isip, at may swero sa kanyang kamay. At ang mas nakakagulat, ang nakaupo sa tabi ng kanyang kama ay si Emir Horacio Magsaysay. Wala na ang kanyang formal na suit, wala na ang seryoso at malamig na anyo. Nakaupo lang siya roon, tahimik, bukas ang 2 buttons ng kanyang polo, at maluwag ang kurbata. Sa ilalim ng ilaw ng ospital, kitang-kita ang bawat kulubot ng pagod sa kanyang mukha, at mabigat ang kanyang mga mata. Gising ka na. Magaspang ang kanyang boses, sobrang hina na akala niya ay nananaginip lang siya. Ano po nang nangyari sa akin? Pagod. Bumagsak ang blood sugar mo. Gaano ka nakatagal hindi nag-aalmusal? Namula siya at pabulong na sumagot, nag-ipon po kasi ako para makapagpadala ng dagdag na pera sa tiyahin ko. Hindi siya sumagot, yumuko lang at marahang hinawakan ang kanyang kamay na may swero. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya, putol-putol ang boses, iba sa kanyang karaniwang tiyak na pananalita. Bata ka pa, huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Ayokong makita kang bumagsak ulit. Ang mga salitang iyon, kahit maikli, ay nagpaalon sa puso niya. Gaano nakatagal siyang nabuhay na parang anino, walang nagtatanong, walang nag-aalala. Ngunit ngayon, ang lalaking kaedad ng kanyang ama ay narito, naghihintay sa kanyang paggising. Ilang araw ang lumipas, bumalik na siya sa trabaho. Tila bumalik sa dati ang lahat, ngunit sa katotohanan, hindi na. Dahil may isang pangyayaring tuluyang nagbago sa distansya nilang dalawa. Nang araw na yon, bumuhos ang malakas na ulan. Nag-overtime siya para ayusin ang isang kagyat na kontrata. Halos lahat ng ilaw sa gusali ay patay na. Habang abala sa pag-save ng dokumento, kumislap ang ilaw sa kwarto at biglang namatay. Naging sobrang dilim. Nataranta siyang hanapin ang telepono niya pero naubusan na ito ng baterya. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, at isang sinag ng liwanag mula sa flashlight ng telepono ang tumama sa kanya. Ang pumasok ay si Emir Horacio Magsaysay. Nandito ka pa pala? Opo, pauwi na po sana ako nang mawalan ng kuryente. Sumunod ka sa akin. May backup generator sa ibaba. Nauna siyang maglakad, tahimik na sumunod siya. Ang pasilyo ay mahaba at madilim, ang amoy ng ulan ay humalo sa amoy ng lumang kahoy. Pagdating sa technical room sa mezzanine, kumuha siya ng isang malaking payong. Akin na ang folder mo. Sabay na tayong umuwi, kung okay lang sayo. Tinignan niya siya at nanatili ang kanyang tingin ng ilang segundo. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Kung iba siguro, hindi na ako nagtanong. Nang gabing iyon, sabay silang tumayo sa ilalim ng silong ng kumpanya, naghihintay ng sasakyan. Patuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan.
Itinaas niya ang kanyang kamay para protektahan ang ulo niya mula sa malakas na hangin. At sa sandaling iyon, unang beses naramdaman niya na mas mainit pala ang mga kamay niya kaysa sa inaakala niya. Walang nagsalita. Ngunit alam nilang dalawa na mula sa gabing maulan na iyon, ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lang bilang isang amo at isang sekretarya. Iyon ang unang pagkadulas mula sa hangganan, tila hindi nakakapinsala, ngunit ito ang simula ng isang paglalakbay na hindi na mababalikan. Mula sa gabing iyon ng ulan, tila gumalaw ang lahat sa ibang direksyon, tahimik ngunit malinaw. Maaga pa ring dumarating si Nya sa opisina, masipag pa ring nagtatrabaho, at magalang pa ring yumuyuko kapag pumapasok sa meeting room. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata ni Nya magsaysay, may kuryenteng dumadaloy sa kanyang likod, isang kakaibang pakiramdam na may halong kaba, takot, at pananabik. Hindi na nagpapanatili ng distansya ang lalaki. Nagsimula na siyang magbigay pansin sa pinakamaliliit na detalye. Ang araw na itinali niya ang buhok sa halip na ilugay, ang araw na mas manipis ang kanyang makeup, at maging ang mga araw na nakapalda siya sa halip na pantalon. Ang mga utos sa trabaho ay may kasama ng ilang personal na tanong. Nag-almusal ka na ba? Anong oras ka uwi? Uwi ka ba sa probinsya ngayong weekend? Walang sinuman sa kumpanya ang nangahas mag-usap ng hayagan, ngunit ang mga matang mapanuri ay laging palihim na sumusunod sa tuwing tatawagin ni Nya. Magsaysay si Nya sa kanyang opisina. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit nararamdaman nilang hindi na ito tungkol lang sa trabaho. Isang hapon, hiniling ni Nya magsaysay na manatili si Nya para maghanda ng mga dokumento para sa shareholders meeting kinabukasan. Hindi nag-atubili si Nya, lagi siyang handa kapag kailangan niya. Nang matapos ang trabaho, halos alas 9 na ng gabi. Sa labas, nagsimula ng lumakas ang ulan, at ang malamig na hangin ay humahampas sa salamin ng opisina. Tiningnan ni Nya magsaysay ang relo at nagtanong, "Naghapunan ka na ba?" "Hindi pa po, uwi na lang po sana ako para kumain." "Kung ganoon, sabay na tayong maghapunan." "Huwag kang mahiya." Natigilan siya. Ang tanong ay tila magaan, ngunit sa sitwasyong iyon, may dala itong bigat na mahirap tanggihan. Tumango siya, na para bang may nag-udyok sa kanya na hindi niya maintindihan. Naghapunan sila sa isang maliit na dining room sa rooftop, na tanging si Nya magsaysay lang ang may karapatang gumamit. Ang ilaw ay dilaw at mainit, at ang paligid ay tahimik. Sa mesa ay may dalawang simpleng ngunit masarap na pagkain. Dahan-dahan siyang nagsali ng alak, "Nakapaghapunan ka na ba ng ganito dati?" Umiling siya. Sa kanyang probinsya sa Batangas, ang hapunan niya ay adobong isda at kanin lang. Hindi pa siya umupo sa harap ng isang lalaking tulad nito, sa ilalim ng kumikinang na dilaw na ilaw. "Medyo naiilang po ako." "Ako naman, gumaan ang pakiramdam ko. Matagal na mula noong may kasama akong kumain na hindi ako nakakaramdam ng pagod." Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso niya na parang isang patak ng pulot. Marahan siyang umiti, at sa unang pagkakataon, diretsong tumingin sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata, hindi na bilang empleyado at amo, hindi na bilang matanda at bata, kundi bilang dalawang malungkot na kaluluwang nagtagpo sa isang mundong walang nakakaintindi. Nang matapos ang hapunan, akmang magpapaalam na siya nang bigla itong tumayo, binuksan ang isang maliit na aparador at kumuha ng isang asul na kahon na gawa sa seda. "Para ito sa kaarawan mo, alam kong medyo huli na." Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Paano niya nalaman ang kaarawan niya? "Ang iyong resume, nabasa ko." Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang kulay rosas na scarf na seda, magaan na parang hamog, at makinis na parang tubig. Hindi ito isang mamahaling regalo, ngunit ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakatanggap siya ng regalo sa kaarawan mula sa isang lalaking hindi niya kamag-anak. Hindi niya alam kung bakit, pero napaiyak siya. Hindi isang malakas na iyak, kundi mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Tumayo lang siya roon, tahimik na nakatingin sa kanya, at lumapit, ipinatong ang kanyang kamay sa balikat niya. "Nya, kung sakaling lumampas ako sa linya, magagalit ka ba sa akin?" Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay basa sa luha, hindi sumagot. Dahil sa kanyang puso, matagal nang may sagot ang tanong na iyon. At mula rin ng gabing iyon, nawala na ang lahat ng hangganan. Ang year-end party ng Magsaysay Corporation ay ginanap sa isang 5-star hotel sa tabi ng Ilog Pasig. Kumikinang ang mga ilaw na kristal, at ang malamyos na musika ay pumuno sa buong lugar.
Lahat ay nakasuot ng magagarang damit, nakangiti at nagbabati sa isa't isa. Si Nya ay nakasuot ng isang mahabang puting bestida, simple ngunit elegante. Bihira siyang mag-makeup, ngunit ngayong gabi, nilagyan niya ng bahagyang linya ang kanyang mga mata at naglagay ng kaunting orange na lipstick. Ang kanyang inosenteng mukha na may halong pagiging ganap ay nakakuha ng tingin ng marami. Gayunpaman, nanatili lang siyang tahimik sa isang sulok, malayo sa maingay na tawanan ng kanyang mga kasamahan. Hanggang sa pumasok si Emer Horacio Magsaysay. Ang kanyang itim na suit ay bumagay sa kanyang matangkad na pangangatawan, at ang kanyang kulay abong buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang matalas na mga mata ay umikot sa buong silid. At sa eksaktong sandaling iyon, nakita niya si Nya. Hindi ito isang simpleng sulyap, kundi isang direktang tingin, matagal, at hindi umiiwas. Bahagya siyang yumuko bilang pagbati. Bahagya rin siyang tumango, isang kilos na sapat na para sa sinumang mapanuri na maintindihan na mayroong kakaiba sa pagitan nila. Ang party ay nagpatuloy gaya ng dati, ngunit ang puso niya ay hindi mapakali. Hindi niya alam kung ito ba ay kaba, pananabik o takot. Malapit nang mag-alas 10 ng gabi, nagpaalam siyang uwi na dahil masakit daw ang kanyang ulo. Ngunit paglabas niya pa lang ng lobby, isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Si Emer Magsaysay. Pauwi na rin ako. Gusto mong sumabay? Nag-alinlangan siya ng 1 o 2 segundo bago tumango. Hindi sila umuwi sa mansyon o sa kanyang tinutuluyang kwarto, kundi sa isang pribadong high-end na apartment sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa tabi ng ilog. Isang lugar na sinabi niyang pahingahan niya kapag kailangan niya ng katahimikan. Ang silid ay komportable, may kulay kayumangging kahoy, malumanay na ilaw, at mahinang jazz music. Inabutan niya si Nya ng isang basong maligambam na tubig at umupo sa tapat niya, mas malapit kaysa dati. Natatakot ka ba? Umiling siya, ngunit ang kanyang kamay na may hawak na baso ay bahagyang nanginginig. Hindi na siya nagsalita pa, tahimik lang siyang tinitingnan, na para bang naghihintay ng isang tango na walang salita. Hindi naaalala niya kung sino ang unang lumapit. Naaalala lang niya na nang hawakan ni Emer Magsaysay ang kanyang pisngi, hindi siya umiwas. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis na parang mga patak ng ulan sa bintana. Ang pakiramdam ay kakaiba ngunit mainit na nag-udyok sa kanyang magpalunod dito. Nang maglapat ang kanilang mga labi, marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon ay hinayaan ang kanyang damdamin na magdala sa kanya. Hindi na siya ang sekretarya, hindi na siya ang amo, wala na ang higit 40 taong agwat. Nang gabing iyon, sila ay 2 taong naligaw na nagtagpo sa sandaling tulog na ang buong mundo. Kinaumagahan, nagising si Nya sa mga bisig niya. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga kortina, tumama sa kanyang makinis na balat. Tulog pa siya, at ang kanyang mukha ay mas payapa kaysa sa anumang nakita niya dati. Matagal niya itong tinitigan, at isang tanong lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kung ito ay mali, bakit napakapayapa ng puso ko? 3 linggo matapos ang gabing iyon, nagsimulang makaramdam si Nya ng mga kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang pagod, walang ganang kumain, at biglaang nasusuka. Sa una, inisip niyang dahil lang ito sa stress sa trabaho. Ngunit nang mahigit 10 araw nang huli ang kanyang regla, hindi na niya kayang lokohin ang sarili. Isang tanghali, palihim siyang nag-leave at sumakay ng taxi papunta sa isang pribadong klinika. Umupo siya sa waiting room, nanlalamig ang mga kamay at paa, at malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Umiikot ang kanyang isipan sa daan-daang teorya. Maaaring hindi naman, hormonal imbalance lang siguro. Ngunit ang resulta ng pagsusuri ay isang matingkad na pulang linya, na parang tuldok sa lahat ng kanyang pag-asa. Buntis siya. Hinawakan ng batang doktora ang kanyang kamay, mga 4 na linggo na ang tiyan mo, Nya. Wala pang tibok ng puso, pero sigurado nang mayroon na. Marahan siyang tumango, hindi makapagsalita. Lumabas siya ng klinika na parang bibigay ang kanyang mga tuhod. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, isang malawak na kawalan lang sa kanyang dibdib. Buong hapon, hindi siya bumalik sa kumpanya, umupo lang siyang mag-isa sa isang tahimik na parke, pinapanood ang mga batang naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay parang maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang isipan. Paano siya magiging isang ina? Siya ay 18 taong gulang pa lang, hindi pa niya lubos na kilala ang sarili. At ang ama ng bata ay isang 60 taong gulang na lalaki, ang kanyang amo, isang makapangyarihang bilyonaryo,
ngunit hindi niya kasintahan, at lalong hindi ang taong sasamahan siya sa gitna ng unos. Isa lang siyang naligaw na kaluluwa na hindi sinasadyang napunta sa buhay niya at nag-iwan ng isang resulta na hindi niya alam kung paano haharapin. Nang gabing iyon, tumawag si Emma Magsaysay sa kanya, "Hindi ka pumasok sa opisina." Nanahimik siya. "May problema ba?" niya? Bumaba ang tono ng kanyang boses. Hindi pa rin siya sumagot. Hindi niya kaya. Pagkalipas ng 10 minuto, tumunog ulit ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, galing sa manager ng kanyang tinutuluyan. Sinabi nitong may isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa labas, at ang sakay nito ay may kagyat na kailangang sabihin sa kanya. Lumabas siya at nakita si Emma Magsaysay. Binuksan niya ang pinto ng kotse, walang sinabi, tiningnan lang siya ng malalim at kalmadong mga mata. "Sumakay ka, kailangan nating mag-usap." Huminto sila sa isang bakanting lot sa tabi ng ilog, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay malabong sumasalamin sa tubig. Malamig ang hangin. Nanahimik siya, hindi nangahas na tumingin sa kanya. Sa huli, nagsalita si Emma Magsaysay, "May gusto ka bang sabihin sa akin?" Kinagat niya ang kanyang labi at bumulong, "Bibuntis po ako." Walang gulat, walang pagkasindak. Tumango lang siya, na para bang inaasahan na niya ito. "Alam ko. Naramdaman ko ang pagbabago sa'yo." Sa unang pagkakataon, tiningnan siya niya na may kaunting galit. "Kung ganoon, ano ang iniisip niyo?" "Ang iniisip ko, isilang mo ang bata. Ako ang mananagot sa lahat." "Pero hindi po iyon ang paraan, sir. Hindi ito ang tamang paraan, pero ito lang ang tanging paraan sa ngayon. Hindi kita pinipilit, pero kung isisilang mo ang bata, siya ang magiging nag-iisang legal na tagapagmana ko." Ang mga salitang iyon ay nagpagimbal kay niya. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa estado, kundi dahil ginagamit ng lalaking iyon ang lahat ng kanyang kapangyarihan para gawin siyang isang 18 taong gulang na dalaga na ina ng kanyang anak. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, mabigat ang kanyang dibdib. Walang pumipilit sa kanyang panatilihin ang bata, ngunit wala ring nagtatanong kung handa na ba siyang maging ina. At hindi niya inaasahan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ang magdadala sa kanya papalapit sa isang nakakakilabot na katotohanan. Na kung nalaman niya lang ng mas maaga, marahil ay hindi na siya tumuntong sa silid ng interview na yon. Ang balita ay hindi kumalat mula sa media o sa loob ng kumpanya, kundi nagsimula sa isang larawang kinunan ng palihim. Malabo ang larawan ngunit sapat na para makilala ang isang batang babae na may mahabang buhok, nakasuot ng simpleng damit na bumababa mula sa isang mamahaling sasakyan na may plakang pag-aari ng Magsaysay Corporation. Sa tabi niya ay ang anino ng isang lalaki, walang iba kundi si Emma Horacio Magsaysay, na nakayuko para payungan siya sa ilalim ng ulan. Ang larawan ay napost sa isang online forum. Sa simula, ilan lang ang nag-react, ngunit pagkatapos ng isang gabi, sumabog ito na parang apoy. Ang bagong sekretarya ni Chairman Magsaysay, ang magkaparehang may 42 taong agwat, isang modernong Cinderella o isang tusong ahas. Sunod-sunod ang mga artikulo, komento, at chismis na walang basehan. Naging pinakapinag-uusapan si niya. Sa tuwing papasok siya sa kumpanya, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, hindi na dahil sa pag-usisa kundi sa panghuhusga. Unti-unting lumayo ang mga kaibigan, at kahit ang mga dating malapit na kasamahan ay nagpapanatili ng distansya. Mayroong kahit na napapangiwi kapag dumadaan sa kanya, siguro magaling talaga kaya nakahuli ng pating. Akala mo inosente, marunong din palang umakyat. Wala siyang sinabi, hindi nagpaliwanag. Ngunit bawat salita, bawat tingin ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang pinakagulat sa kanya ay ang reaksyon ni Emma Magsaysay. Sa isang shareholders meeting noong Lunes ng umaga, sa harap ng 12 ng mga investor, bigla siyang nagpahayag, "Si Nya Cruz ay nagdadalang tao, at ang batang iyon ay anak ko. Pananagutan ko ang lahat." Natahimik ang buong silid. Walang sinuman ang nag-akala na ang taong pribado, na laging may distansya sa mga babae sa loob ng 20 taon, ay mismong aamin sa relasyon niya sa isang babaeng kaedad lang ng kanyang apo. Hindi lang siya umamin, ipinagtanggol pa niya si Nya, wala siyang inaagaw kaninuman, at wala siyang obligasyong magpaliwanag sa sinuman dito. Nang marinig niya ang balita, natulala siya. Nang hapong iyon, personal na dumating si Emma Magsaysay para kunin ang kanyang mga gamit, inilipat siya mula sa sirasirang paupahan patungo sa isang high-end na apartment
na may sariling doktor, security, at katiwala. Ngunit sa kanyang puso, hindi pagmamahal ang naramdaman niya, kundi pagkakakulong na inilagay sa isang pedestal para tingalain at sumpain ng lahat. Sa unang gabi sa bagong apartment, nakatayo siya habang tinitingnan ang lungsod mula sa malaking salaming bintana. Ang mga ilaw sa ibaba ay parang mga bituing malalayo. Lahat ay maganda, lahat ay kainggit-inggit. Ang hindi lang alam ng marami, ang pinakamaliwanag na ilaw ay maaaring magmula sa isang sunog. 3 araw matapos lumipat, napagtanto niya na hindi tulad ng inaakala niya ang lugar na ito. Walang nakasulat na mga patakaran, ngunit unti-unti niyang naramdaman na lahat ng kanyang kilos ay binabantayan. Hindi siya pinapayagang lumabas ng mag-isa. Sa tuwing lalapit siya sa pinto, magalang siyang pinipigilan ng security. Paumanhin, linis niya, mayroon po kaming utos. Kung gusto ninyong lumabas, kailangan ninyong magpaalam para maihanda ang sasakyan. Hindi siya malayang gumamit ng telepono. Sa tuwing tatawag siya sa kanyang tiyahin, ang tawag ay tumatagal lang ng ilang minuto bago biglang maputol. Hindi siya makapag-log in sa social media. Lahat ay nangyayari ng malumanay, ngunit parang isang hindi nakikitang bitag na seda. Hindi siya tinatratong masama, sa katunayan, sobrang ganda ng trato sa kanya. 3 masustansyang pagkain sa isang araw, at regular na check-up ng doktor tuwing ikalawang araw. Mga libro, pelikula, at sariwang bulaklak ay laging pinapalitan tuwing umaga. Kailangan lang niyang magpahinga at alagaan ang sanggol. At iyon mismo ang nagpapabaliw sa kanya. Isang umaga, sinubukan niyang magkunwaring maglalakad para subukang umalis sa gusali. Pagdating sa pinto ng elevator, isang lalaking nakaitim na suit ang lumitaw, marahan ngunit tiyak, miss niya, bilin po ng chairman na huwag kayong lumabas ngayon. Mukhang ulan, madali kayong magkakasipon. Hinigpitan niya ang kanyang kamao, at malamig ang kanyang boses, hindi ako bilanggo. Ngumiti ang lalaki, walang sinuman ang tumuturing sa inyo bilang bilanggo, ngunit para sa kaligtasan ng sanggol, kailangan naming gawin ito. Ang mga salitang iyon ay parang isang sentensya. Nang gabing iyon, dumating si Magsaysay. Hindi bumati si niya. Tahimik siyang nakaupo sa sofa, hinahaplos ang ultrasound picture ng kanyang anak. Umupo siya sa tabi niya, mukhang pagod ka. Gusto kong maglakad, hindi pwede. Gusto kong tumawag sa probinsya, hindi pwede. Sa tingin niyo ba, hindi mapapagod ang isang taong ganito? Kalmado pa rin siya, gusto ko lang na maging ligtas ka. Puno ng tsismis sa labas. Pero ang mabuhay ng ganito, ano ang pinagkaiba sa pagiging nasa isang hawlang salamin? Matagal niya itong tiningnan bago marahang inilagay ang kanyang kamay sa tiyan niya, basta't maipanganak ng ligtas ang anak natin. Pagkatapos noon, kahit saan mo gustong pumunta, hindi kita pipigilan. Natigilan siya. Hindi iyon isang pagpapahayag ng pag-ibig, kundi isang lihim na kontrata. Isang palitan na binalot sa matamis na salita. Isilang mo ang anak ko, bibigyan kita ng kalayaan. Tumayo siya, tumalikod, at hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nanaginip siyang nakakulong sa isang bahay na gawa sa salamin. Mula sa labas, lahat ay humahanga. Ngunit sa panaginip, siya mismo ang humahampas sa mga hindi nakikitang pader, sumisigaw sa katahimikan, hindi ako makahinga. Pakibuksan ang pinto, hindi ako makahinga. Kinaumagahan, mas maagang nagising si niya. Ang panaginip tungkol sa salaming silid ay bumabagabag pa rin sa kanya. Ngunit ngayon, may isang bagay na kakaiba. Habang dumadaan sa sala, hindi sinasadyang narinig niya ang mga bulungan mula sa opisina ni Magsaysay. Huminto siya at idinikit ang tainga sa siwang ng pinto. Boses iyon ni Ramon, ang pinagkakatiwala ang katulong ni Magsaysay. Sir, alam ko po. Pero ang ilagay ang pangalan niya sa testamento ngayon ay... Sumingit ang isa pang boses, marahil ang kanyang abogado, nakapagdesisyon na si Magsaysay. Hahatiin ang ari-arian sa 3, isa para sa charity na ipinangalan sa yumaong asawa, isa para sa paparating na sanggol, at ang natitira ay para sa nagdadala ng bata, si Enya Cruz. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Testamento. Hindi niya narinig na binanggit iyon ni Magsaysay. Ang relasyon nila ay hindi kailanman matatawag na isang pamilya. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay ang huling sinabi ng abogado, nilinaw ni Magsaysay na ang bahagi ni MS niya ay mananatiling buo. Kung wala siyang malalaman tungkol sa pangalang Rosalinda. Rosalinda.
Isang kakaibang pangalan. Hindi iyon ang pangalan ng dati niyang asawa, ang pangalan niya ay Maria. Hindi rin iyon pangalan ng sinuman sa korporasyon. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang nawawalang piraso ng puzzle. Nang gabing iyon, maingat na nagtanong si niya kay Emma Magsaysay nang dumalaw ito. Sir, narinig ko po na gumawa na kayo ng testamento. Huminto siya sa pagkain, tiningnan siya, at bumagal ang kanyang tingin. Kanino mo narinig? Hindi ko po sinasadyang marinig. Malalim ang kanyang boses. Gumawa ako ng testamento para maging malinaw ang lahat. Kasama ka roon. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na walang proteksyon. At ang pangalang? Rosalinda? Katahimikan. Isang katahimikang tumagal na parang isang siglo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita, dumilim ang kanyang mga mata. Saan mo narinig ang pangalang iyan? Nabanggit po ng abogado nyo. Tumayo siya, tumalikod sa kanya. Ang kanyang boses ngayon ay may kaunting panginginig, huwag mo nang babanggitin ulit ang pangalang iyan niya. Kung mas kaunti ang alam mo, mas ligtas ka. Pero gusto kong malaman. May karapatan akong malaman kung ang pangalang iyon ay makakaapekto sa anak ko. Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay puno ng salungatan sa pagitan ng pagmamahal, galit, at isang takot na walang pangalan. Ang pangalang iyon ay isang sugat, isang bagay na itinago ko sa loob ng 20 taon. Huwag mo nang hukayin pa niya. Hindi na siya nagsalita, ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapigilang maghanap. Nang gabing iyon, pumasok siya sa silid-aklatan at binuksan ang lumang computer niya. Inilagay niya sa search bar ang mga salitang, Rosalinda Magsaysay Panandang Pandagdag Horacio Magsaysay Positibo 2004. Ang lumabas ay isang lumang artikulo na nabura na, tanging ang naka-archive na bersyon ang natira. Ang misteryosong pagkawala ng estudyanteng si Rosalinda Magsaysay, anak ng real estate tycoon na si Horacio Magsaysay, matapos ang isang iskandalo sa pag-ibig noong 2004. Binasa niya ito, nanlaki ang mga mata, nanginginig ang mga labi. Maikli ngunit puno ng pahiwatig ang artikulo, walang konklusyon, walang sinisisi. Sinasabi lang na nawala ang dalaga noong siya ay 18 taong gulang, nag-iwan ng isang talaarawan na may mga huling salitang puno ng desperasyon. At sa isang sipi mula sa talaarawang iyon, may isang linyang nagpakilabot kay niya, kung sa buhay na ito ay mabibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, huwag niyo sanang hayaan na mahalin ko ang mismong taong nagbigay buhay sa akin. Mula nang lumitaw ang pangalang Rosalinda, nabuhay si niya sa matinding tensyon. Para siyang nakahawak sa isang nakamamatay na sikreto. Si Emma Magsaysay ay lalo pang naging mailap. Regular pa rin siyang dumadalaw, malambing pa rin, at hinahaplos pa rin ang kanyang lumalaking tiyan. Ngunit may isang bagay na hindi na totoo. Ang kanyang mga mata, kung saan dati niyang natatagpuan ang kapayapaan, ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Na para bang sa likod ng mga matang iyon ay isang madilim na karagatang walang katapusan. Isang araw, nang kailangang mag-business trip si Emma Magsaysay sa ibang bansa, nagpasya si niya na hanapin ang katotohanan ng mag-isa. Hindi dahil sa pag-usisa, kundi dahil sa kutob ng isang ina na nagsasabing kung hindi niya alamin ngayon, baka huli na ang lahat. Nagsimula siya sa opisina nito. Ang silid ay laging nakalock, ngunit ngayon ay nakalimutan ng kasambahay na isara ito. Pumasok siya, malakas ang kabob ng kanyang dibdib. Sa loob ay isang maayos na espasyo, sobrang linis na halos walang buhay. Ngunit sa pinakailalim na drawer ng isang kahoy na aparador, natuklasan niya ang isang lumang kahon na puno ng alikabok. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang tumpok ng mga larawang naningilaw na sa paglipas ng panahon. Ang unang larawan ay ang kasal ni Emma Magsaysay at ng kanyang dating asawa, si Maria. Magkatabi sila, ngunit hindi nagtitinginan sa mata. Ang tingin ng babae ay malayo at malabo. Ang pangalawang larawan ay ng isang dalagang nakasuot ng uniforme, may mahabang buhok at malalaking mata. Katabi niya si Emma Magsaysay, ang kanyang kamay ay nakaakbay sa baywang nito, at nakangiti ng malawak. Sa ibaba ng larawan ay may sulat kamay na nakasulat, Linda, 18 ni birthday, kasama si Papa. Natigilan ang kamay niya, nanlamig ang buong katawan. Linda. Rosalinda. At malinaw na nakasulat ang key kasama si Papa. Tiningnan pa niya ang iba pang mga larawan. May isang larawan ni Linda na nagpipiano sa isang silid na kamukhang-kamukha ng sala niya ngayon. Isa pa, si Linda ay nakaupo sa kandungan ni Emma Magsaysay, ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat.
Lahat ay mga sandaling sobrang intimate, sobrang lapit para sa isang normal na relasyon ng ama at anak. Nanginginig niyang kinuha ang huling larawan. Iyon ay isang ultrasound picture. Ang petsa ay Hulyo 2004. Pangalan ng ina, Rosalinda Magsaysay. Pangalan ng ama, hindi idineklara. Napaupo niya sa upuan, ang puso niya ay parang pinipiga. Ang larawan ay nagsabi na ng lahat. Si Rosalinda, ang anak ni M.M. Magsaysay, ay nabuntis noong 2004 noong siya ay 18 taong gulang. At kung totoo ang sinasabi ng media, kung minahal ni Linda ang sarili niyang ama, kung nawala siya matapos mabuntis. Saan napunta ang sanggol na yon? At higit sa lahat, bakit siya ang napili? Nang gabing iyon, nakahiga siyang mag-isa sa silid, yakap ang kanyang tiyan, at tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang anak sa kanyang sinapupunan ay patuloy na lumalaki, inosente at walang malay. Ngunit siya ay nahuhulog sa isang nakakatakot na nakaraan, kung saan hindi niya tiyak kung siya ba ay isang tagalabas lamang o hindi. Hapon na nang dumating siya sa harap ng isang maliit na bahay sa Batangas, kung saan siya lumaki kasama ang kanyang tiyahin. Ang amoy ng usok mula sa kusina, ang tilaok ng manok, ang halumigmig ng lupa pagkatapos ng ulan lahat, ay pareho pa rin tulad ng 18 taon na ang nakalipas, tanging ang puso niya lang ang nagbago. Lumabas ang kanyang tiyahin, maliit ang pangangatawan. Nang makita niya, nagulat siya at agad siyang hinila papasok. Diyos ko, bakit ka umuwi nang hindi nagsasabi? May problema ba? Pilit na umiti niya, wala po, gusto ko lang po kayong bisitahin, at may itatanong lang po sana. Inabutan siya ng tiyahin ng isang basong tubig, ang mga mata nito ay tila nababasa ang kanyang iniisip, sa itsura mo pa lang, alam kong may problema. Maitim ang ilalim ng mga mata mo, maputla ka. Hindi sumagot niya, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay at biglang nagtanong, Tiya, paano po ako ipinanganak? Natigilan ang mga kamay ng kanyang tiyahin na nagpupunas ng baso. Bakit mo naman naitanong yan? Sabihin niyo na po sa akin ang totoo. Alam kong kayo ang nag-alaga sa akin mula pagkabata, pero sino po ba ang tunay kong mga magulang? Umupo ang kanyang tiyahin, matagal na nanahimik bago bumuntong hininga. Niya, akala ko dadalhin ko ang sikretong ito hanggang sa hukay, pero dahil nagtanong ka na, hindi ko na itatago. Nagsimula siyang magkwento, nanginginig ang boses. Noong taong iyon, isang mayamang lalaki ang dumating sa kanilang liblib na baryo. Dala niya ang isang makintab na itim na kotse, imported na gatas, at isang malaking supot ng pera, halos 200,000 piso. Sinabi niyang namatay ang kanyang asawa dahil sa komplikasyon sa panganganak at walang mag-aalaga sa bagong silang nasanggol at hindi ito pwedeng manirahan sa lungsod dahil marami siyang kaaway. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Horacio Magsaysay. Ibinigay niya ang sanggol sa kanyang tiyahin, na noon ay mahigit 30 taong gulang pa lang, walang asawa, at nagtitinda ng puto para mabuhay. Sinabi niyang palakihin lang niya ito, at susuportahan niya ng buo, ngunit hindi dapat malaman ng bata kung sino siya. Sa una ay tumanggi ang tiyahin, ngunit nang makita ang pulang-pulang sanggol, tumango siya dahil sa awa, takot, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Kung ganoon, kaninong anak po ako, tiya? Hindi ko alam kung sino ang nanay mo. Ang alam ko lang, ang pangalan mo ay nakasulat na sa mga dokumento, niya Cruz. Walang birth certificate, walang kasamang ina, tanging isang ultrasound picture, at sapat na pera para mapag-aral ka hanggang kolehiyo. Hindi po ba kayo nagduda? Nagduda. Akala ko noon, siya ang tunay mong ama. Pero kung ganoon, bakit niya hinayaang maghirap ka sa loob ng 18 taon? Bakit hindi ka niya kinuha para alagaan? Nagtaka rin ako kasi sa tuwing tatawag siya para kumustahin ka, hindi ka niya tinatawag na baby o anak kundi siya lang. Tiya. Naitago niyo pa po ba yung ultrasound picture? Tumayo ang kanyang tiyahin, binuksan ang isang aparador at kumuha ng isang lumang dilaw na sobre. Sa loob ay ang kupas na ultrasound picture, malabo na ang tinta ngunit nababasa pa rin ang pangalan ng ina, Rosalinda Magsaysay. Nanigasin niya sa kinatatayuan. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang larawan mula sa kahon ni M.M. Magsaysay. 2 ultrasound picture, parehong pangalan, parehong petsa, parehong ina. Ang kaibahan lang, ang sanggol na yon ay siya. Hinigpitan ng tiyahin ang kanyang kamay, nanginilid ang mga luha, wala akong alam, niya. Pinalaki lang kita ng may pagmamahal. Kung nalaman ko lang na resulta ka ng ganitong bagay, sana hindi na kita tinanggap noon.
Isinubsob niya ang kanyang ulo sa balikat ng tiyahin, humihikbi. Sa loob ng 18 taon, inakala niyang isa lang siyang ulila. Ngunit ngayon ay nalaman na niya, resulta siya ng isang bawal na pag-ibig, isang bagay na itinakwil ng lipunan. At ang pinakamasakit, alam lahat iyon ng kanyang tunay na ama, ngunit niyakap pa rin siya, hinalikan, at hinayaang magbuntis ng sarili niyang kapatid. Matapos umalis sa bahay ng kanyang tiyahin, sumakay siya sa pinakamaagang bus pabalik ng Maynila. 3 oras siyang nakaupo sa bus, nakatingin sa malayo. Ang kanyang isipan ay isang madilim na kawalan. Anak ako ni Horacio Magsaysay, at ngayon, dinadala ko ang anak ng sarili kong ama. Ang kaisipang iyon ay parang isang malamig na punyal na tumusok sa kanyang isipan. Hindi maitatanggi at hindi mapapatawad. Dumating siya sa apartment ng magdidilim na. Kakaiba ang katahimikan ng bahay. Si M. Horacio Magsaysay ay naghihintay na para bang alam niyang babalik siya sa oras na yon. Pareho pa rin ang kanyang kalmadong mga mata, ngunit ngayon ay mukha siyang pagod. Tiningnan siya niya, ang kanyang mga mata ay walang luha ngunit nag-aapoy sa galit. Bakit? Malamig na parang bakal ang kanyang boses. Bakit mo ginawa sa akin to? Alam mong anak mo ako pero... Pumikit siya, bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat, bago iminulat ang mga mata at diretsong tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng desperasyon. Alam ko. Alam ko mula pa sa simula. Hindi, noong una hindi ako sigurado. Nang mag-apply ka, ang pangalang iyon, ang mukhang iyon, natulala ako. Pero inisip kong nagkataon lang. Hanggang sa inimbestigahan ko ulit ang record ng batang nagngangalang niya na ipinadala ko sa probinsya, 18 taon na ang nakalipas. Ikaw pala. Nang mga panahong iyon, balak na kitang tanggalin sa trabaho, ipadala sa ibang bansa, tapusin ang lahat. Pero araw-araw kang pumapasok. Bawat kilos mo, bawat tingin mo, hindi ko magawang pakawalan ka. Kaya pinili mong panatilihin ako, mahalin ako, hawakan ako, matulog kasama ko, kahit alam mong anak mo ako. Nabuhay ako ng higit sa kalahati ng buhay ko sa kalungkutan niya. Ang nanay mo, si Linda, iniwan ako noong buntis siya. Nabuhay ako ng 18 taon para hanapin kayong dalawa, at sa huli, nakita kita sa anyo ng babaeng minahal ko noon. Naging mahina ako. Nagkamali ako. Napatawa niya, isang pilit na tawa. Mahina. Hindi, yan ay kabaliwan. Pinatay mo na ako, alam mo ba yon? Lumapit siya, ngunit umatras niya. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang tiyan, nanginginig ang boses, at ang batang ito. Ano siya sa buhay mo? Isang resulta. Isang pamalit. Nanahimik siya at bumulong, apo ko siya. At ang patunay ng isang pagkakamaling hindi na maitatama. Kung ganoon, hayaan mo siyang mabuhay nang hindi dala ang apelyidong Magsaysay. Buong determinasyon niyang sinabi, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Walang kinalaman sa'yo. Walang pera, walang kapangyarihan. Kailangan ko lang na mawala ka sa buhay ko. Matagal niya itong tiningnan, bago tumango, sa unang pagkakataon ay nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, nawala na sa akin ang nanay mo. Ngayon, nawala ka pa. Siguro, ito ang parusang nararapat sa akin. Nang gabing iyon, inayos niya ang kanyang mga gamit at lumabas sa high-end na apartment nang hindi lumilingon. Wala siyang dinala kundi ilang damit, isang talaarawan, at ang ultrasound picture. Bumuhos ang ulan sa Maynila, ang malamig na hangin ay tumatagos sa balat. Ngunit naglakad siya na parang isang taong nakawala sa isang mabigat na pasanin, tanging siya, at ang hubad na katotohanan na lang ang natira. 3 araw ang lumipas, umupa siya ng isang maliit na kwarto sa labas ng lungsod. Ang kwarto ay halos 12 metro kwadrado lang, at ang mga pader ay may mga mansana. Ngunit mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Wala nang pribadong doktor, walang tagabantay, wala nang malungkot na mga mata ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Nagsimula siya ng bagong buhay, mag-isa, na may 7 buwang tiyan. Tuwing umaga, tumutulong siya sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Sa tanghali, simpleng pagkain lang. Sa hapon, dahan-dahang naglalakad. Sa gabi, nagsusulat siya sa talaarawan para sa kanyang anak, at siya mismo ang nagtatahi ng mga lampin. Walang nakakakilala sa kanya, walang nagtatanong. Para sa kanila, isa lang siyang kaawa-awang dalagang ina. Para sa kanyang sarili, isa siyang ina na naghuhugas ng nakaraan gamit ang bawat patak ng pawis at luha.
Kahit na pinutol na niya ang ugnayan, binabagabag pa rin niya ng masalimuot na dugo sa pagitan niya at ng bata. Natatakot siyang isang araw, lalaki ang kanyang anak at matutuklasan ang katotohanan. Maaaring kamuhian siya nito, o mas masahol pa, kamuhian ng sarili. Isang gabing malamig ang hangin, hinaplos niya ang kanyang tiyan at bumulong, "Anak, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa'yo. Ang alam ko lang, wala kang kasalanan. Kahit dala mo ang dugong mali, ikaw pa rin ang tanging pag-asa ni Mama." Para putulin ang masalimuot na ugnayan, nagpasya niya na gawin ang isang bagay na hindi niya inakala. Baguhin ang apelyido at gumawa ng birth certificate para sa bata na walang kaugnayan sa apelyidong Magsaysay. Nagpunta siya sa isang libreng legal advice center, humiling na palitan ang pangalan ng kanyang hindi pa isinisilang na anak, at naghanda ng isang formal na kahilingan na huwag ilagay ang pangalan ng ama at talikuran ang lahat ng karapatan sa mana. Nagulat ang legal staff, "Sigurado po ba kayo? Ang batang ito ay ang nag-iisang apo ng isang malaking angkan." Pinutol siya niya, "Matatag ang mga mata, hindi ko kailangan ng anumang benepisyo. Kailangan kong lumaki ang anak ko nang hindi pasan ang kasalanan ng mga nakatatanda." Pumirma siya, isang pirma na hindi nanginginig. Opisyal nang naputol ang ugnayan ng dugo. Hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil gusto niyang magsimula muli ng tama, malinis, at malaya. Ngunit hindi niya alam, sa dilim, may isang taong sumusubaybay sa bawat hakbang niya. Hindi si M.A. Magsaysay, kundi isang taong dating napakalapit sa kanya, tahimik, at hindi kailanman umalis. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot na lang sa kanyang bilugang tiyan, at sa mga gabing hindi makatulog dahil sa sakit ng likod. Akala niya tapos na ang bangungot. Ngunit hindi, eksaktong sa ika-negatibo 90 araw mula nang umalis siya. Isang sulat ang dumating sa kanyang tinutuluyan. Walang pangalan ng nagpadala, isang puting sobre lang. Sa loob ay isang lumang leather-bound na kwaderno at isang maliit na piraso ng papel. Isang linya lang ang nakasulat sa papel, "Akala mo alam mo na ang lahat, pero hindi pa." Binuksan niya ang kwaderno, isa itong sulat kamay na tala-arawan, malambot at pambabae ang sulat. Pamilyar ang paraan ng pagsulat na nagpakilabot sa kanya. Binuklat niya ang unang pahina. Ang unang linya pa lang ay nagpayanig sa kanya, "Ang pangalan ko ay Rosalinda Magsaysay. Isinusulat ko ang talaarawang ito para sa batang nasa sinapupunan ko, kung sakaling maisilang siya isang araw." Nanginginig ang mga kamay niya. Binuklat niya ang mga sumunod na pahina. "Minahal ko ang isang lalaking hindi ko dapat mahalin. Ang taong iyon ay ang aking ama. Sa simula, hindi ko alam. Ang alam ko lang, siya ay malambing, mayaman, at ibinibigay ang lahat sa akin. Ngunit habang lumalaki ako, napapansin kong iba ang tingin niya sa akin, hindi tulad ng isang ama. Tinanggihan ko ito, tumakas ako. Ngunit nang malaman kong buntis ako, gusto kong panatilihin ang bata. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Kung mababasa mo ang mga linyang ito, anak, ibig sabihin ay hindi na kita nakasama. Patawarin mo ako, pero naniniwala akong mabubuhay ka, at magmamahal ka sa paraang hindi ko nagawa." Napaupo niya sa sahig, nahulog ang kwaderno. Niyakap niya ang kanyang ulo at humagulgol. Iyon ang talaarawan ng kanyang ina. Ang sanggol sa sinapupunan ni Rosalinda ay siya. At ngayon, 18 taon ang lumipas, siya rin ay nagdadala ng isang buhay, anak din ng parehong ama. Ngunit hindi pa doon nagtatapos, sa huling pahina ng kwaderno, may nakadikit na isang lumang sulat. Ang selyo ng koreo ay noong 2007, hindi kailanman na ipadala. Ang tatanggap, Horacio Magsaysay. Ang nagpadala, Rosalinda. Maikli ang nilalaman, isisilang ko ang bata. Hindi mo na kailangang hanapin ako. Aalagaan ko siya sa paraang hindi mo kaya. Kung isang araw ay makita mo siya ulit, pakiusap, huwag mo siyang mahalin tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ang huling pangungusap ay parang isang suntok sa isipan niya. Huwag mo siyang mahalin tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ngunit ginawa niya yon. Inulit niya ang lahat, hindi huminto, hindi nagsisi. Hindi lang niya hinayaang mangyari ang bawal na pag-ibig ng isang beses, kundi 2 beses. At sa pagkakataong ito, sa sarili niyang anak. Isang matinding sakit ang biglang kumirot sa kanyang tiyan. Kumapit siya sa kama, pinagpapawisan. Hindi pwedeng isilang ang bata sa ganitong estado. Kailangan niyang umalis, pumunta sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, walang apelyidong Magsaysay, walang nakaraan, walang madugong talaarawan. Kinuha niya ang kanyang backpack,
ang kwaderno, kaunting pera, at lumabas ng kwarto bago pa man sumikat ang araw. Hindi niya alam kung saan pupunta, ang alam lang niya ay kailangan niyang umalis. Dahil kung hindi, habang buhay siyang lalamunin ng masalimuot na siklong pinagmulan niya, at siya mismo ang nag-uulit. Umuupa siya ng kwarto sa isang maliit na bayan sa kabundukan, araw-gabi ay nakatsinelas lang, at tinatakpan ng tela ang kanyang tiyan tuwing pupunta sa palengke. Bawat araw na lumilipas, pabigat ng pabigat ang kanyang tiyan, ngunit pagaan naman ng pagaan ang kanyang puso. Hanggang isang hapon, isang makintab na itim na kotse ang huminto sa kabilang kalsada. Agad niya itong nakilala. Ang Mercedes S-Class na may pamilyar na plaka. Bumukas ang pinto at bumaba si Horacio Magsaysay. Wala na ang mamahaling suit, nakasuot siya ng puting polo, mas payat, at mas marami ng puting buhok. Hawak niya ang isang lumang kwaderno. Nanatili siyang nakatayo, hindi lumapit, hindi rin umatras. Dahan-dahan siyang lumapit, magaspang ang boses, natanggap mo na, hindi ba? Ang kwaderno ng nanay mo. Hindi sumagot si niya, ang kanyang mga mata ay tumitig sa kanya, malamig at puno ng sakit. Itinago ko yan sa loob ng 18 taon. Hindi ko magawang buksan at basahin ulit. Pero nang makilala kita, alam kong nagawa ko na ang pinakamasamang bagay sa buhay ko. Kung ganoon, bakit mo pa itinuloy? Nagsalita si niya, bawat salita ay parang humihiwa sa kanyang lalamunan. Bakit hindi ka huminto noong nalaman mo na? Bakit mo pa hinayaang lumala ang lahat? Hindi siya umiwas. Dahil sakim ako. Pag-ibig ba ang tawag mo roon? Hindi. Ngayon, hindi ko na kayang pangalanan pa. Kahit na noong mga panahong iyon, naniwala akong hindi tulad ng pagmamahal ng isang ama ang nararamdaman ko para sa'yo. Mas malalim, mas tahimik, mas desperado. Na para bang sinusubukan kong hanapin ang nawala sa akin sa pamamagitan ng sarili kong anak. Ginagamit mo ako para palitan ang nanay ko. Nabasag ang kanyang boses. At alam mo yan. Tinanggap mong gawin ulit ang mali. Yumuko siya. Sa unang pagkakataon, umiyak ang makapangyarihang lalaki. Wala akong dahilan para patawarin mo ako. Gusto ko lang sabihin ang anak mo. Kung gusto mo, hindi siya kailanman matatali sa apelyidong Magsaysay. Binago ko na ang testamento. Hindi lilitaw ang pangalan niya, walang mana, walang kinalaman sa akin. At pagkatapos, aalis na ako, aalis na ng tuluyan. Isa lang ang hihilingin ko. Ano yon? Kapag lumaki na siya, kung magtanong man siya kung sino ang ama niya, pakiusap, huwag mong sabihing isa siyang baliw. Sabihin mong isa siyang taong nagkamali, at pinagbayaran ito sa natitirang bahagi ng buhay niya sa kalungkutan. Hindi siya tumango, hindi umiling, at hindi rin umiyak. Tiningnan niya lang siyang tumalikod, bawat hakbang ay mabigat na parang hinihila ang isang buong buhay ng pagkakamali. Umalis ang kotse na wala sa hamog ng bundok. Nanatili siyang nakatayo. Biglang kumirot ang kanyang tiyan. Niyakap niya ito at bumulong, "Anak, hindi ako nagagalit." Pero hinding-hindi ko na ulitin. Dahil ako ang katapusan ng pagkakamali, hindi ang pagpapatuloy. Ika-39 na linggo, nang gabing iyon may paparating na bagyo. Nakahiga si niya sa isang lumang kama, yakap ang kanyang tiyan. Sa loob, mas malakas sumipa ang bata kaysa dati. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa tiyan at bumulong, "Anak, malapit nang mawala ang takot ni Mama. Isisilang ka, hindi para pasanin ang kasalanan, kundi para mabuhay bilang isang malayang tao." Eksakto sa sandaling iyon, dumating ang unang sakit. Mabilis at matindi. Sinubukan niyang bumangon para tumawag ng ambulansya, ngunit naubusan na pala ng baterya ang kanyang telepono. Ang sumunod na sakit ay parang hiwa ng kutsilyo na nagpaluhod sa kanya. Sa gitna ng pagkasindak, sinubukan niyang gumapang palabas ng pinto, at mahinang sumigaw, "Tulong!" Sa kabutihang palad, narinig siya ng may-ari ng paupahan at pinadala ang kanyang anak para dalhin si niya sa health center ng baryo. Walang mamahaling ospital, walang pribadong doktor, tanging isang batang nurse, isang matandang hilot, at isang lumang delivery room. Ngunit doon, isang himala ang nangyari. Pagkalipas ng 3 oras, isang malinaw at malakas na iyak ang umalingaw-ngaw na pumunit sa nakakabinging katahimikan. "Lalaki! Ligtas ang mag-ina!" Masayang sabi ng hilot. Pagod na pagod si niya, ngunit bahagyang ngumiti nang tanggapin ang sanggol na nakabalot sa isang lumang kumot. Tinignan niya ang kanyang anak, bilugan ang mga mata, matangos ang ilong, maputi at mamula-mula ang balat,
at ang maliliit na kamay ay kumakaway sa hangin. At bumulong siya, wala kang kasalanan. Hindi mo kailangang pasanin ang anuman. Isa kang bagong simula. Kinabukasan, maaliwalas ang panahon. Pinangalanan din niya ang kanyang anak na Miguel, regalo ng Diyos, ang liwanag sa umaga. Isang liwanag na hindi niya kailanman naranasan. Ngunit ngayon, gusto niyang mabuhay ang kanyang anak sa ilalim ng liwanag na yon. Walang apelyidong magsaysay, hindi kailangan ng ama, walang madugong alaala. Tanging sila lang ng kanyang anak at ang daan sa hinaharap, kahit mahirap, ay sa kanila. Isang linggo ang lumipas, pagbalik niya sa paupahan, inabutan siya ng may-ari ng isang sobre. Sa loob ay ang kumpletong mga dokumento, ang birth certificate na may apelyido niya. Isang savings account na nakapangalan sa kanya, na may hindi kilalang halaga na ipinadala mula sa isang branch ng bangko malapit sa mansyon ng magsaysay. At isang maliit na sulat kamay, hayaan mo siyang lumaki nang wala ako. Ngunit pakiusap, ipaalam mo sa akin na siya ay buhay at nakangiti. Nakapirma, A.N. Hindi umiyak si niya. Tiniklop niya lang ang papel, inilagay sa isang maliit na kahon kasama ang talaarawan ng kanyang ina. Natutunan niyang gawin ang lahat gamit ang isang kamay, habang pinapatahan ang anak at humihikab sa gabi. Bawat iyak ni Miguel ay isang kampanang gumigising sa kanya mula sa pagod. Bawat ngiti ng anak sa kanyang pagtulog ay isang gamot na nagpapagaling. Unti-unti, napagtanto niyang walang ibang makakapagligtas sa kanya kundi ang sarili niya. Ilang linggo ang lumipas, nakahanap siya ng part-time na trabaho bilang tagapag-alaga ng bata sa isang pribadong preschool. Sapat lang ang sahod para sa kanilang dalawa. Tuwing umaga, dala-dala niya si Miguel papunta sa sakayan ng bus. Nagsimula ulit siya na matutong umiti, makipag-usap sa ibang mga bata, at muling buhayin ang apoy ng pagmamahal sa kanyang puso. Wala ng office dress, wala ng takong, tanging mga simpleng damit at isang laging handang bote ng gatas. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na tunay siyang nabubuhay. Isang gabi, natagpuan niya ang isang lumang kwaderno. Binuksan niya ang unang pahina at nagsulat, Miguel, anak, dati ay napakahina ni Mama. Nadala ako sa isang kwentong hindi ko pinili. Pero dahil sa'yo, natutunan kong bumangon. Hindi ko nahahayaan ang sinuman na magpasya para sa buhay ko, kahit pa ang taong nagbigay buhay sa akin. Nabubuhay ako para magkaroon ka ng tunay na kinabukasan. Kinabukasan, nag-enroll siya sa isang online course para maging guro sa preschool. Alam niyang magiging mahirap ang daan, ngunit gusto niyang turuan ang mga bata, gusto niyang bumuo ng isang mundo kung saan hindi sila lalaki sa gitna ng kasinungalingan at kasalanan ng mga matatanda. Nang sumunod na buwan, nakatanggap siya ng isang pakete. Sa loob ay isang simpleng silver na kwintas at isang maikling sulat. Ibinenta ko na ang mansyon, binuwag ang kumpanya. Ang pera ay hindi ko itinago. Pupunta ako sa isang malayong lugar. Ngunit kung isang araw ay gusto niyang malaman kung saan siya nanggaling, huwag mong hayaang kamuhian niya ang kanyang dugo. Dahil ang dugo ay hindi niya pinili, ngunit ang pagmamahal ay isang bagay na matututunan niya. Nakapirma, tiningnan din niya ang kwintas. Kinuha niya ito, hinalikan ang pisngi ng kanyang natutulog na anak at bumulong, hindi mapipili ang dugo, pero ang kinabukasan, ako ang pipili para sayo. Isang umaga ng Oktubre, habang dinadala niya si Miguel para sa bakuna, biglang bumuhos ang ulan. Nagmadali siyang sumilong sa isang maliit na botika sa gilid ng daan. Bumukas ang pinto ng botika, at isang lalaki ang lumabas na may dalang payong. Gusto niyo po bang pumasok muna? Baka magkasipon kayo sa lamig. Malumanay at mabait ang kanyang boses. Ang tingin niya ay walang panghuhusga o awa, tanging sinseridad. Tumango siya at pumasok kasama ang anak. Inabutan siya ng lalaki ng isang basong maligamam na tubig, hindi na nagtanong pa, at yumuko para laruin si Baby Miguel. Ang lusog ng baby. Ilang buwan na po siya? Halos 3 buwan na po. Sagot niya, may kaunting pag-aalinlangan. Taga rito po ba kayo o bagong lipat? Bago lang po. Tumango ang lalaki, hindi na usisero tungkol sa ama ng bata. At iyon mismo ang nagpagaan ng kanyang loob. Ilang linggo ang lumipas, nagkita ulit sila niya sa palengke. Abala siyang tumatawad sa isang tumpok ng gulay nang magsalita ang lalaki mula sa likod niya, mahal ang carrots ngayon. Mas mura sa dulo ng palengke. Lumingon siya at nakita ang parehong lalaki.
Ang pangalan niya ay Tito, isang pharmacist sa maliit na botika na dating medical resident sa Maynila. Ngunit matapos ang isang insidente sa propesyon, iniwan niya ang syudad para sa isang tahimik na buhay sa probinsya. Mula noon, paminsan-minsan silang nagkikita. Sa palengke, sa health center, o kapag sabay lang silang sumisilong sa ulan. Walang ligawan, walang love story. Tanging isang solong ina at isang lalaking bigo sa pag-ibig, na dahan-dahang nakikilala ang isa't isa sa bawat tingin. Isang hapon, pinuntahan ni Tito si niya, may dalang isang kahon ng gatas at ilang bitamina. Para sa iyo at sa baby. Wala to. Tinanggap ito niya na antig ang puso. Bakit po ang bait niyo sa akin? Hindi naman po ako mukhang karapat-dapat tulungan. Umupo si Tito, diretsong tumingin sa kanyang mga mata, lahat tayo may kanya-kanyang nakaraan. Pero ang paraan ng pagyakap mo sa anak mo, ang paraan mo ng pamumuhay ng walang galit, iyon ang dahilan kung bakit gustong mapalapit sa iyo ng ibang tao. Napatawa siya, isang tawang mapait ngunit magaan. Hindi ko kailangan ng kasama para kaawaan ako. Hindi kita kinakaawaan. Hinahangaan kita, hinahangaan ko ang paraan mo ng pagbangon. Kung isang araw kailangan mo ng mag-aalaga sa anak mo, handa ako, walang kapalit. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ni Miguel, gumaan ang pakiramdam niya. Napakagaan, napakaliit, ngunit sapat para antigin ang isang pusong matagal nang nagyelo. Alam niyang hindi pa siya handa para sa bagong pag-ibig, ngunit may mga taong dumarating hindi para magmahal agad, kundi para manatili sa tabi mo. Tulad ng isang maliit na bakod na nagsisilbing panangga sa hangin para sa isang usbong na sumisibol sa gitna ng bagyo. Nang gabing iyon, lumamig ang panahon. Bahagyang umubo si Miguel. Agad na kinumutan niya ang kanyang anak at tahimik na umupo sa tabi ng kama. Isang bahagi niya ay natatakot na baka habulin siya ulit ng nakaraan. Ngunit ang isa pang bahagi, na palaki ng palaki, ay ang tiwala. Tiwala na ang liwanag na nakikita niya sa hinaharap ay hindi isang ilusyon. Mula nang dumating si Tito, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi siya maraming tanong, ngunit laging dumarating sa tamang oras. Kapag kailangan niya ng mag-aalaga sa anak para makapag-aral. Kapag masakit ang ulo niya pero pilit pa ring nagluluto ng lugaw para kay Miguel. Kapag nilagnat ng mataas si Miguel sa kalagitnaan ng gabi. Hindi niya sinasabing mahal kita at hindi rin siya humihingi ng anumang pangako. Tahimik lang siyang nandyan. Isang gabing nawalan ng kuryente, pinapatahan niya ang kanyang anak gamit ang flashlight ng telepono. Naiinitan at umiiyak si Miguel. Eksakto sa sandaling iyon, may kumatok ng marahan. Ako to, si Tito. Binuksan niya ang pinto, at nandoon siya hawak ang isang malaking pamaypay. Umupo siya at dahan-dahang pinaypayan ang bata. Unti-unting tumahan si Miguel at pumikit. At hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil pagkatapos ng maraming madilim na gabi, sa unang pagkakataon, may isang taong nagbigay liwanag sa kanya, hindi sa pamamagitan ng kuryente, kundi sa pamamagitan ng presensya. Kinaumagahan, nagsulat siya sa kanyang talaarawan. Miguel, anak, kagabi may isang taong nagpaypay sa iyo ng 2 oras para lang makatulog ka ng mahimbing. Hindi ang ama mo, hindi ka dugo, isang taong marunong manatili sa tabi mo ng walang dahilan. Napagtanto ko, hindi kailangang maging maningning ang liwanag, sapat na ang init para gabayan ka sa iyong pagtulog, at sapat na ang tiwala para makapagpatuloy si mama. Nang araw na yon, biglang nag-abot si Tito ng isang sobre. Ito ang titulo ng lupa. Mayroon akong isang abandonadong hardin sa Burol. Kung gusto mo, pwede tayong magtayo ng maliit na bahay, magbukas ng isang daycare. Ikaw ang mag-aalaga sa mga bata, ako ang bahala sa mga gamot. Nagtaka niya, bakit mo gustong gawin to? Umiti si Tito, diretsong nakatingin, dahil sa liwanag mo. Hindi ito dapat mamatay. Karapat-dapat itong magbigay liwanag para sa marami pang bata. Isang umaga ng Disyembre, habang nagsasampay niya ng lampin ni Miguel, narinig niya ang telebisyon mula sa kapitbahay. Ang Magsaysay Corporation, isa sa pinakamalaking imperyo ng pananalapi sa bansa, opisyal na nagdeklara ng pagbuwag pagkatapos ng 28 taon. Ayon sa isang source, ipinagbili ni Chairman Horacio Magsaysay ang lahat ng kanyang ari-arian at nawala sa mundo ng pananalapi halos 1 taon na ang nakalipas. Isang malawakang investigasyon sa mga di pangkaraniwang transaksyon sa pananalapi ang kasalukuyang isinasagawa.
Sinabi ng tagapagsalita mula sa tanggapan ng auditor na ito ay isang komplikadong kaso na may mga palatandaan ng matagal ng mga pagkakamali. Hindi nagulat si Nya. Alam niyang hindi mananatili si Horacio magsaysay sa kanyang trono kung patay na ang kanyang puso. Pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap, umalis na siya ng tahimik. Lahat ng ari-arian ay isinubasta o ibinigay sa mga social fund. Wala nang sinumang may apelyidong magsaysay ang namamahala. Isang imperyong dating marangya at mapagmataas ay isinara mismo ng may-ari nito. Nang hapong iyon, nag-uwi si Tito ng mga photocopy ng papel. Iyon ang kopya ng pinakabagong testamento ni Horacio Magsaysay. Ang lahat ng natitirang ari-arian ay hinati sa 3 bahagi. Isang bahagi para sa isang charity fund na ipinangalan kay Rosalinda, ang babaeng pinagkakautangan niya sa buong buhay niya. Isang bahagi para sa isang sistema ng mga community preschool para sa mga solong ina. At ang huling bahagi ay ginawang isang scholarship fund na ipinangalan kay Miguel, walang apelyido, walang relasyon sa dugo. Sa ibaba ay may isang sulat kamay na linya, ang isang imperyo ay hindi bumabagsak dahil sa pananalapi, kundi dahil sa puso ng tao. Nawala sa akin si Linda, nawala ka, at muntik nang mawala ang batang nagdala ng liwanag sa umaga. Bigyan mo siya ng buhay kung saan hindi niya kailangang magbayad ng utang kaninuman. Nakapirma, ang taong dating naging ama. Tiniklop niya ang testamento, hindi umiyak. Sa langit, ang mga puting ulap ay dumadaan sa tuktok ng bundok. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng sariwang damo at ang tawanan ng mga bata mula sa maliit na paaralan sa paanan ng burol, kung saan sila ni Tito ay nagtayo. Si Miguel ay nagsisimula ng maglakad, ang kanyang mga paa ay tumatapak sa basang damo. Malakas siyang tumatawa sa tuwing natutumba at muling bumabangon. At naunawaan niya, tinuturuan siya ng kanyang anak ng isang simpleng bagay na nakalimutan na niya. Ang pagbagsak ay hindi katapusan, kundi ang pagkakataon para sa isang usbong na tumubo mula sa mga abo. Isang umaga ng tagsibol, si Miguel, na halos 2 taong gulang na, ay masayang tumatakbo sa maliit na hardin. Nagwawalis si Tito, at tumingala sa mag-ina, ang kanyang mga mata ay kasing init ng sikat ng araw. At si Nya, na nakasuot ng simpleng damit, nakatali ang buhok, ay nagtuturo sa mga bata na magkulay, biglang lumingon sa kanyang anak at mumiti, isang buong pusong ngiti. Wala na ang anino ng dating sekretarya, wala na ang mga matang puno ng sakit. Siya ngayon ay isang ina, isang babaeng kilala ang sarili, at higit sa lahat, wala ng utang sa nakaraan. Ang kwento niya ay hindi lang isang trahedya. Ito ay ang paglalakbay ng isang tao mula sa dilim patungo sa liwanag. Isang dalagang dating nakatali sa isang masalimuot na dugo, na hindi piniling sumuko, kundi piniling putulin ang nakalalasong lubid sa pamamagitan ng tamang pagmamahal para sa kanyang anak at sa kanyang sarili. Ang pinakamalaking aral ay hindi para husgahan ang isang amang nagkamali o kaawaan ang isang inosenteng bata. Kundi, ang nakaraan ay maaaring makasakit sa atin, ngunit ang mga desisyon natin ngayon ang siyang tumutukoy kung sino tayo. Hindi mapipili niya kung saan siya isinilang, hindi niya mabubura ang pagkakamali ng mga nauna sa kanya. Ngunit may karapatan siyang pumili ng daan para sa sarili niya at sa kanyang anak. Pinili niya ang katotohanan kahit masakit. Pinili niyang umalis kahit mag-isa. Pinili niyang magpatawad kahit hindi siya hininga ng tawad. At sa huli, siya mismo ang muling bumuo ng isang pamilya, hindi sa pamamagitan ng pangalan o dugo, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig na mabuti, dahan-dahan, at sapat. Sa isang maliit na altar sa dulo ng silid-aralan, naglagay si Nya ng 2 picture frame. Isa ay ang kanyang ina, si Rosalinda, ang babaeng mananatiling 18 taong gulang. Isa naman ay ang ultrasound picture na yakap niya noong tumatakas siya. Sa tabi nito ay ang larawan nila ni Miguel, magkahawak kamay sa ilalim ng puno, at sa likod nila ay ang sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon. Walang sinuman ang makakapili kung saan siya isisilang, ngunit lahat ay may karapatang pumili kung saan sila maninirahan at kung sino ang makakasama nila. At minsan, ang pamilya ay hindi nagsisimula sa isang apelyido, kundi sa isang kamay na inilahad sa gitna ng bagyo. At hindi na kailanman bumitaw.